Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Aray ko, gout. Gouty arthritis. So, if you have someone you know na palaging nirarayuma, palaging sumasakit ang mga joints, o hindi lang sa ankle, hindi lang sa paa, pati sa mga kamay natin, sa elbow. Okay? Lahat ng mga joints natin, if sumasakit yan, baka nag-iisip na kayo ng gouty arthritis. 2025 na po, ha? So, much healthier this year and onwards. Okay? So, please share this live. Baka may makilala kayong merong sumasakit ang mga joints dyan. Okay? Nagkakaroon ng gout attack. Meron akong mga patients, monthly gout attack. Parang period lang. Monthly period. Siya naman, monthly pain dahil nagkakaroon ng gout attack. Okay. Saan pa nakukuha tong gout na to? Marami sinasabi nila, ako po, sa mga kinakain mo yan. Okay? Pero eto, take note. Gout, anong cause ng gout? This is the overproduction of uric acid. Okay? So, dumadami ang uric acid sa katawan natin. Okay? Paano kaya to? Okay? So, there are two types na pwedeng panggalingan ng uric acid. It is what you call endogenous or yung inside, yung katawan mismo, yung liver natin nagpo-produce ng uric acid. Others, no, yung most palaging binabanggit sa atin ay galing sa mga kinakain. Yan yung tinatawag na exogenous. So, sa pagkain daw yon. Yes. Pero majority of uric acid is coming from endogenous inside our body. 2/3. 1/3 comes from the food that we eat. Okay? So, nangyayari dyan, overproduction, tapos, dapat dalawang reason yan eh. Nag-produce ka ng uric acid, pero hindi mo siya na-eliminate. So, yun ang problem. Overproduction and decrease ang elimination ng uric acid sa kidney. Sama-sama dapat yan. Kasi kung nasosobra ng pag-produce ng uric acid, kung tama ang ginagawa mo sa katawan mo, may eliminate mo siya. So, hindi ka aatakihin ng gout. Others will say that red meat yan. Bawal ang red meat. Okay? I've been proving it many times. That even though you consume red meat, hindi ka magkaka-gout. How? Ano ba yung gagawin? Kung yung isang patient ko, favorite niya is meat, red meat. Hindi siya makakain nun dahil bawal. Okay? Pero sabi ko sa kanya, if you take out high carbs, take out processed foods, take out sugary food, sugary drink, nako, yung gout attack mo mawawala. So, pagka kasi hindi na i-eliminate sa kidney, overproduction ng liver ang uric acid, nagiging acidic ang katawan natin. Tapos, kadalasan, naiipon yung mga uric acid niyan. Yan, no? Pwedeng mag-cause ng arthritis or yung pain. Minsan, tinatawag na wind pain. Kahit electric pan lang, namimilipit na sa sakit. Kaya nga, if you want to get rid of this gout attack, you need to hydrate yourself, alkalinize your body, no? Improve your insulin
yung mga matataas ang resistance sa insulin na, no? Insulin resistance, yan ang mga nagkokos ng mga ano natin, problem sa ating katawan, like sa mga pagtaas ng uric acid natin. Okay? So, saan ba natin maano yung ma-feel natin yung pain? Lahat ng joints meron, ha? So, hindi lang sa ankle, hindi lang sa big toe, any joints pwede. Okay? So, sa mga tendon sheets, yan, pwede yan. Okay? Mga may stenosis din, nagkakaroon din yan. So, paano natin aayusin lahat yan? No? So, ang importante is, tandaan niyo, ang uric acid is also used as an antioxidant. Hindi yan, kung marunong lang natin ilabas sa circulation, sa ating katawan yan, okay. Pero, uric acid is used as antioxidant, increase your immune system, no? You need just do the proper diet. Marami na po akong mga patient who has gout, no? Na-address yan by eating real foods. Tinanggal na nila yung mga sugary foods, sugary drinks. Kasi, imagine mo, matatanggal mo yung pain, ba, isang cause yan ng absent, na. Kaya kung ayaw nyo mag-absent, ayaw nyo makaramdam ng kirot, we just get rid of those unwanted mga foods, mga garbage na mga pagkain. Okay? Basta tandaan niyo, ang gout is an inflammatory in nature. Kaya nga, kung ayusin nyo yung kakainin ninyo, tapos, isa pa dyan is alcohol. You need to reduce or tanggalin yung alcohol intake. Kasi, bakit? Nagpapadehydrate ng katawan natin. Ang kailangan natin, hydration sa katawan. So, pagka nadidehydrate, lalo tayong inaatake ng gout. And also, mga fruits. Kung mahilig po kayo sa fruits, you need to choose the strawberry and the avocado. Yun lang. Gusto nyo matanggal ang gout? Strawberry and avocado lang. Okay? And kung mga elevated ang insulin nyo, so insulin resistant, you need to control it. Marami yan, no? Maraming factors bakit tumataas ang insulin resistant natin. It's because of our lifestyle. Kaya this year, 2025, step up. Okay? Need nyo mag-step up to control your health. Okay? Ang importante dyan, take charge of your health. Okay? So, ang mahalaga dyan is open-minded. Kasi ang thinking natin no, bawal tong pagkain na to. Nagkukos ng gout. Pero ang cause talaga ng gout attack is dehydration, eating inflammatory foods, which is mga high carbs, sugar, processed foods, fructose. Yan yun. Okay? And, yung video niya na napapanood, ako yun. Nararanasan ko dati. Okay? Unlimited rice, no? So, if you're not going to cut these high carbs, okay, forever talaga kayong magme-maintenance. Kasi, imagine mo, ang sakit-sakit, hindi mo maiapak, hindi ka makaapak yan dahil sobrang sakit. Ang gagawin mo, talagang iinom ka ng gamot. If you don't want to take medication, get rid of carbs, processed food, sugar. Okay? So, lalo-lalo na dun sa mga may metabolic syndrome. Yan yung mga may insulin resistance. Need yung i-address. Kaya nakakatuwa, no? Any metabolic syndrome or yung mga lifestyle diseases can be addressed by just eating the right kind of foods, hydrating yourself,
Okay? Aayusin lang natin yung lifestyle. Kasi, tandaan din nyo na bakit kayo nagkasakit ngayon is due to your etong lifestyle na ginagawa nyo. So, kung nagkakaroon na kayo ng mga problem, health issues, health conditions, you need to start changing your lifestyle. Marami dyan na ang hirap gawin. Why? Because all of you are addicted na dito sa recent lifestyle nyo. Bakit? Imagine mo, bibili ka ng pagkain, di-deliver na lang sa'yo, dadial ka lang. Yung iba, drive-thru. Previously, dati, kung gusto mong kumain, kailangan mo umakyat ng puno, kailangan mo magtanim, kailangan mo maglakad ng malayo para mabili mo yung gusto mo. Okay? Ngayon, it's so easy to procure yung mga, ang problem pa, hindi healthy yung mga kinakain natin. The best thing is, you eat the healthy foods. Yun yung pinaka-importante. Ang problem kasi sa atin ngayon, no, we are addicted to sugar. Whether we like it or not, talaga sasabihin ko sa inyo, addicted kayo sa sugar. Why? Yan yung mga nagsasabi na, Doc, sweet tooth kasi ako. Yan ang mga dahilan ng mga addicted to sugar. Okay? So, kung gusto nyong ma-address yan, cut all those sugar, cut all those carbs, matututunan ng katawan ninyo na hindi ma-crave to this kind of foods. So, may question nga, namamana ba ang gout? Nasa genes daw ba? Nasa genes daw ba? No. It's what you eat. Okay? Tandaan niyo yan. Lifestyle yan, yung kinakain. And of course, kung hindi nyo matatanggal tong lifestyle or mababago tong lifestyle, well, ayan na si gout attack. Naalala ko yung isang coach namin, Kuya Gibo, no? Nag-enroll sa program, monthly having gout attack, monthly in pain, monthly taking medication, nawawala yung pain pag kami medication, which is yan ang purpose ng mga drugs. But the problem is, after another month, atake ulit. Yan yung tinatawag na chronic gout attack. Okay? If you don't want any more attack every month, you need to check what you eat. Importante. Ma-eliminate natin ang uric acid. Yan din. Ngayon, if meron na tayong TOFI or TOFI, ano na siya eh, deform na siya, meron ng deformity. So, it's either yung iba surgery or hinahayaan na lang. The problem is, no, hindi mo na maigalaw masyado yung full movement, hindi mo na nagagawa. Kaya nga, as early as now, if you have gout, wag na nating hayaan tumubo pa ng mga TOFI niyan. Okay? Magkaroon ng deformity. Yung iba, naggaganon eh. Swan deformity na tinatawag. Yung kamay. Nadi-deform. Hindi na yan maaayos. Okay? Kaya as early as now, if you have gout, address na natin. Okay? Kung hindi nyo pa ang mahalaga dito, no? Bagong taon, need nyo maging healthy. Alamin, kasi sinusunod naman natin ang mga payo ng mga health practitioners. And how come we still have an attack ng gout? Okay? Forever na ba tayong gamot na lang ng gamot? We need to seek more learnings regarding our illnesses. Kung gusto nyo ma-address yan, without taking medication, andito na. Sinasabi ko na sa inyo. Inflammatory foods. Okay? So, kailangan natin i-address yan. So, dali lang, no? Pero, mahirap yan if you have addiction. Kailangan kilalanin ninyo ang sarili niyo.
kung hindi nyo matanggal-tanggal ang sugar, ang sweets sa inyo, hinahanap nyo daily. Ibig sabihin, addicted kayo sa sugar. Tanggapin ninyo na addict kayo sa sugar. Kasi kung hindi nyo tatanggapin na you are addicted to sugar, napakahirap i-reverse yan. Kailangan unang-una, acceptance. Acceptance na meron kang maling ginagawa, acceptance na addicted ka sa sugar, hindi mo alam paano gagawin. Paano ka matatanggal sa addiction na to. Okay? May mga persons naman, may people, mataas ang willpower. They can abruptly discontinue taking sugary food, sugary drink. Meron naman po. Pero majority, no, nahihirapan sila. Okay? So, learn this lifestyle, low carb. Tanggalin nyo yung mga sugar, process, i-lower nyo ang carbohydrates. It's not essential. It's totoo lang. Okay? So, gout attack. Okay? So, New Year's resolution, ayusin nyo ang health. Improve your health. Kung may mga health issues, magpakonsulta if you have something na hindi nyo maintindihan, or magpakonsult or ask question like now. You can ask question. Ito na pong tamang time to ask questions. Sasagutin natin. Pero paalala lang po, ang live ko po ngayon ay for knowledge purposes only. Ang lahat ng mga comments, suggestions ko dito ay hindi pwedeng ituloy na diagnosis. So if you have health condition, please consult your trusted doctor. Or if you're doing the low carb, the keto or carnivore, seek consultation with a doctor that is knowledgeable here dun sa inyong lifestyle. Okay? So, yan. Kumusta po ang New Year nyo? May nang babasa ako, puro hair fall. Okay, mamaya na yan. Hyperacidity, reflux. Okay. Nagkaroon na rin ako ng reflux niyan. Too much carbs. Tanggal mo ang carbs, mga sugar, 80% full. Chew your food properly, 20 times or more before swallowing. Okay? Mawawala yung reflux. And, yung iba naman, yung abdominal girth. Pagka malaki kasi, abdominal pressure yan. So, tendency yan, ilabas din eh. Nagkakaroon ng reflux. Okay, so do this, lose weight. Paano? Yung iba nahihirapan. Tanggalin nyo lang ang sugar tsaka mga junk or processed food. Yun naman, tingnan nyo, mapapansin nyo, lumiliit ang mga damit ninyo. Lumuluwag ang mga damit ninyo. Okay? Yan. Hair fall naman po, 16 years old pa lang ako. I think you need to consult muna para makita natin anong problem dun sa hair fall. Alopecia yan. Maraming cause. Pwedeng infection. Pwedeng vitamin B7 deficiency. Or baka yung mga kinakain mo, mababa ang nutrition. Okay? So, you need to consult po. Yung weight niyo aalamin. Kung underweight kasi, malnourished na yan, pwede mag-cause ng mga hair falling. Okay, creatine monohydrate for gym, safe po ba kahit mahina po ako Naku, yan yung importante talaga sa mga nag-gym, sa mga active, is the water. Yung mga supplements na tinitake natin. As long as you are hydrating yourself, okay yan. Ang problem, nadidehydrate kasi ang katawan natin, ha? Okay? Kaya doon sa mga athlete, you need to hydrate. Much better electrolytes ang gamitin yung hydration compared sa plain water. Okay? Importante mo yan kasi ang dami na ngayon nadadialysis mga atleta. Bakit? Because acute kidney injury. Bakit na-injured ang kidney? Dehydration ang number 1.
Okay? Kaya kung may mga pulis, sundalo, na tinatakbo sa ospital dahil idadialysis, it's because of the training regimen. Minsan, training nila, walang water, no? Talagang saludo ako sa mga pulis, sundalo, kasi talagang may training yan. Pero need yung hydration. Kaya, iba na kasi mga katawan ngayon, no? Dati, kayang, healthy kasi yung mga kinakain previously, mga siguro mga 3-4 decades, 5 decades. Pero ngayon, puro processed. Kaya yung mga baguhang nagjo-join sa military or sa police, madali silang na-dehydrate. Okay? Ayan. Alright, so kamusta po ang inyong New Year? Siguro ngayon, nag-ano na kayo. Marami akong mga coach, no? Kahit Pasko, kahit New Year, they are diligently applying the strict low carb because alam nila ang health conditions nila. Kung hindi nila aayusin, mapapariwara ang kanilang health. Okay? Ayan. Uy, thank you. Makinis daw, gwapo pa. Lahat po ng naglo-low carb, gwapo. Okay. Doc, paano po pag yung nangingitim yung ibang parts ng mukha? Ano po kaya possible causes? Meron tayong tinatawag, pagka masyadong na-expose sa araw, no? Mga freckles na tinatawag. So, you need to kailangan ng protection, umbrella. Pero, yung mga nagpapahid po ng mga cream, mga retinoid, ingat-ingat po tayo ha. Bawal kayong maarawan pag kami pinapahid kayo sa inyong mga mukha. Okay? So, ano pa rin? Take collagen. Mas better natural collagen, chicken feet or mga bulalo sa skin natin. Paano kung nangingitim mga leeg? Okay? Yung iba naman nagtatanong, pagka nangingitim yung leeg, Batok. yung batok, Sign yun ako. yun yung sinasabi na sign ba yan ng may diabetes? Okay, pwedeng hindi. Baka naman hindi kayo naglilibag. Okay? Pwedeng high process, no? Kasi maraming gumanda ang kutis nung tinanggal nila tong mga junk, mga process, mga sugar. Alam mo, sugar, nagpapa-age ng katawan natin. Nakakapangit ng skin, tapos tumatanda. Take that out, uy, gaganda ang skin. Okay? Mamula-mula pa yan. Kung nangingitim po ang mga ibang parts ng mukha, need natin consultation, no? Kasi marami pong mga causes niyan, pwede mga milia or ibang cause. Need natin ng physical consultation para makita. Okay, advisable pa rin ba kumain ng protein sa dinner? Ang question dyan, are you hungry? Marami nagtatanong, no? Doc, masusobrahan ba ako ng protein? Take note, no? If you are doing the low carb, the keto or the carnivore, pansinin nyo, twice a day lang kayo kumakain or once a day. Okay? 1 or 2 times a day. So, ibig sabihin, hindi kayo masosobrahan. Nasosobrahan lang yan kung, imagine mo, 6 times a day ka kakain, tapos puro protein. Kaya yung iba, natatakot para sa inyo. Grabe, ang lakas kumain ng karne, tapos umaga, merienda, tanghali, merienda, dinner, tapos may midnight pa. Okay? Pero pag naglo-low carb dyan, pansinin nyo mga naglo-low carb. Twice a day lang kumakain. Or, kung underweight, 3 times inaalaw ko yun. Pero, you need to chew your food, your meat, properly 20 times or more before swallowing. Diyan pagka nginuyan yung mabuti, no, nag-trigger yung satiety center natin. Kaya, hindi kayo masosobran. Basta, ganitong feeling niyan eh. When you stand up after eating,
kailangan magaan pa rin yung feeling nyo dito. Although, hindi na kayo gutom, pero magaan. Pero once na tumayo kayo, at parang feeling nyo ang bigat-bigat na tiyan, na sobrahan kayo ng kinakain. Okay? So, please, listen to your body. Huwag na nating sanayin na after kumain, alam mo yun, nakahiga ka, nakabukas yung botones ng pantalon mo dahil sobrang sikip. Yung iba, niluluwagan yung mga belt. Okay? Huwag na po. Pigilan na natin yung ganyang paraan ng pagkain. Okay? Much better is 80% full. Okay? Stop. Huwag na nating gawin yung may tira, kailangan kong ubusin yung tira. Naalala ko nung bata ako. Papaluin ako ng tatay ko pagka may mumu na natitira. So, if you're going to get food, make sure yung mauubos ninyo. Okay? Yung mauubos. Huwag na tayo magtitira. Kaya tandaan niyo 80% full, much better yan. Okay? Ba, ang daming sunod-sunod ng tanong ah. Okay. Doc, nagpa-medical po ako kanina, nakita po sa protein, siguro sa urine to, no? May trace. Ano kayang ibig sabihin? Okay. Kung may protein and trace, maraming reasons. Halimbawa, may sakit kayo, may infection, may UTI, may fever, or nag-exercise kayo. Mga palagi kayo nag-exercise. Pwedeng magkaroon ng trace or plus ang protein. Pero kung trace, huwag nyo munang huwag muna kayong mabahala. I-address natin yung water intake ninyo. Then you need to chew your food properly. Eat when you're hungry lang. Okay? Okay. Seborrheic dermatitis, psoriasis, these are skin lesions, no? Pwede ma-address. Okay, pwede ma-address ng mga food that we take. Okay? So, lahat ng mga inflammatory foods. Ano ba yung mga inflammatory foods do? These are foods that are processed. High carbs, refined carbs, sugar, mga sugary foods, sugar. I-address lang natin. We have a coachee, 6 years old, meron na siyang psoriasis. Ang dami na niyang mga doctors sa skin, no? Na ang daming mga ointment na binibili. Sabi pa nga niya, 40,000 a month. Yung nagagastos na nila. And still, hindi na-address ang kanilang skin problem. Pero nung nag-enroll sila sa program, strict low carb, first time, sinabi sa akin ng kapatid, Doc, first time na very smooth yung kanyang lesion. Yung skin, ngayon lang niya naramdaman na smooth. Tapos nag-improve talaga. Dati, nahihiya pa. Anit, maraming, lesions, pero na-address to. Alam nyo, when you change your lifestyle, when you change what you eat, yung mga kakainin nyo is more of healthy foods, lahat will come into places. Mag-i-improve talaga. Magtatanong kayo, Doc, gagaling ba ako dito sa sakit ko? Well, it will depend upon you. Hindi sa akin. I will address you. I will adjust. I will advise you. Recommend you this regimen or yung mga gagawin. It's still up to you to do it. Paano kung hindi nyo gagawin? So yung question nyo sa akin, kung gagaling ka ba, hindi ko masasagot. Talagang kayo lang makakasagot yan. Okay? What foods po ang do's and don'ts pag may high blood? Okay, pag may high blood, all those process, mga binanggit ko,
mga inflammatory foods, tanggalin nyo. Maraming ding factors bakit tumataas ang blood pressure. Pwedeng puyat, pwedeng stress sa trabaho. Okay? So, you need to address that. Ayan. Doc, nakapag-cheat po ako. Ito po ngayon, nag-LBM. Ano po dapat gawin? Okay, i-address mo yung LBM muna. Stop all food that has milk, sugar. Tanggalin nyo muna. Then, take probiotics. Then, wala tayo nagawa. Kung nag-cheat man kayo, nakakain na kayo niyan eh. Idudumi nyo na lang yan. Parang sinabi ni Kuya Gibo yan. Idudumi nyo lang yan. Okay? Balik na lang. Bangon ulit. Okay? Doc, as lang po. Mataas po uric. Pero po ang masakit po sa akin ay sa likod ng tuhod ko po at wala pong maga ang paa. Tuhod. At tuhod ko. Okay. Kung mataas ang uric acid tapos may pain, ibig sabihin, mayroong inflammation. Okay, so tanggalin nyo po yung mga high carbs. Or number one talaga dyan is dehydration. You need to hydrate your body. Mali-mali po yung mga... take note ha, too much water can also cause dehydration. Too much. Okay, yeah. Okay, ano po ba mga pagkain na bawal for uric acid? Oh, take note ha, yung pagkain, 1/3 lang. 2/3 coming sa ating katawan. So if you're going to hydrate yourself, tapos tawag dito, make your body alkalinized, no? So wag maging acidic. Ma-address naman yung mga symptoms. Pero kahit na mataas ang uric acid ninyo, pero wala namang inflammation, walang pain, I do not give medication. Hindi ako nagbibigay. Ayusin ko lang yung water, hydration. Okay? Oh, sabi daw ng isa raw po ang red meat ang bawal. Okay. Marami na po akong mga patient, no? Nakakain na po sila ng red meat. Ever since nung tinanggal nila yung mga junk, mga processed, mga pagkain sa labas. Pagka mga food outside, no, hindi kayo yung nagluto, may mga ingredients na hinahalo dyan na very toxic sa ating katawan. Kaya yung iba nagkakaroon pa rin ng gout attack. Pero red meat, no, it does not. Okay? Well, dati nun, yan din ang pinapayo ko nun eh. Bawal ang red meat, bawal mga rich in purine. Okay? Tapos pagka mataas ang uric acid, kahit walang pain, magbibigay ako ng meds. No, not anymore. Because, tandaan niyo, uric acid is also, use niya is antioxidant. So if mataas man ang uric acid nyo, pero walang pain, no need for medication. Okay? I-weigh mo yan kung kailangan ba talaga ng bigyan ng medication. Okay? Much better kung walang medication. Much better if you can address your health concern the natural way without taking synthetic drugs. Diba? Okay? Bakit? Iwas tayo ng side effect. Kasi ang mga synthetic drugs, there are side effects. Kaya nga, hindi naman kaaway yan. Binibigay ko din yan kung kinakailangan. If I'm going to weigh the benefits of giving you medication, I will give you medication. Pero kung kaya naman natin na ma-reduce yung mga symptoms or mapababa yan without taking any medication, much, much better. Okay? Ayan. Okay. Genes. Okay. Really, Doc. Paano kung nasa genes mo yung gouty arthritis? Alam nyo, 10% genes, 90% lifestyle. Try mo muna. Baka ikaw yung 10%.
Pwede naman. Hindi ko naman hindi ko naman na hindi sa genes. Pwede naman 10% will come from our genes, no? Pero manageable natin. Mama-manage. Okay? Pero try mo muna. Pagka na-try mo, tanggalin mo itong mga high carbs, mga sugar, processed foods, then hydrate your body, no? Tingnan natin. Okay. Ayan. Good eating. South Korea. Naku, lamig siguro dyan. Bago pa lang po ako, nagtry na alisin ng rice. Medyo paunti-unti po muna, pero makakaya din. Yes, ito lang, no? Kung kayang tanggal lahat, okay. Kung hindi, okay lang din. It's your body. It's you who will decide. No? Kung hindi kaya, huwag nating pilit. Kung kaya naman, okay. Kung need nyo ng guidance, nandito lang si Doc Bright. Pero, why I am so very vocal with this lifestyle? Ay, magpo 4 years. Mas marami akong nakitang pasyente na nag-improve ang health by doing this. Compared nung hindi ako advocate ng low carb. No. Paworsen ang kanilang sakit. Magbibigay ako ng medication without advice what to eat or anong gagawin sa lifestyle. Maintenance. Pagbalik nila after 3 months, not improve. Anong gagawin natin? Additional maintenance. Okay? From 1 maintenance, after ilang years, naging 10, naging 15. But nung nakilala ko ang low carb, naku po, mas madami yata ako natanggalan ng mga gamot. And still, nagpa-follow up sa akin, ang ganda. Still, normal ang kanilang FBS, HbA1c. Although mayroong mga patient that mag-follow up, no? Tumataas din mga labs nila because sila naman umaamin. No? Napapa-processed foods na sila, high carbs, bumabalik. No? Pero tandaan ninyo, if you want to improve your health, lifestyle, kailangan natin madapaman, bangon lang ulit. Okay? Ayan. Okay. Ang kape, nag-try na rin po ako ng once a day black coffee, no sugar. Wow! Diba? Try lang natin. Alam mo ako dati nun, black coffee, may sweetener, may stevia pa ako. 2 sachet pa nga. Then eventually, ginawa kong 1 sachet. Nung talagang natutunan ko ang low carb, talagang pinag-aralan ko. Tinanggal ko ng mga sweetener. So, black na lang. No creamer, no sugar. Sarap pa rin. Okay? So, you will adapt. Huwag kayong mag-alala dyan. Ang tao will adapt. Walang tao na hindi nakakapag-adapt. Yung iba nga, pagka pumunta sa ibang bansa, di ba? New culture, bagong kultura, bagong mga kilala, races, bago, no? But, after a month, 2 months, nag-a-adapt ka na sa kanilang culture. Hindi ka na nahihirapan. Katulad din dito sa lifestyle na to. Katulad din sa health natin. If you want to improve, you need to adapt. Kasi kung hindi ka mag-a-adapt, walang mangyayari sa iyo. Tandaan ninyo, medicine is continuously evolving. Pansinin ninyo, mas lumalala yung mga pneumonia. Mas lumalala yung mga flu lang, no? Pero mayroong mga flu nakakamatay. Lumalala sila. Bakit? Because they also are adapting. Nag-e-evolve sila. So,
kung tayo, kung eto, nag-e-evolve, nag-a-adapt, dapat tayo din mag-a-adapt, mag-e-evolve. Hindi pwedeng stagnant lang tayo. Okay? You need to learn more. If this treatment, if this lifestyle addresses diseases, aba, dito na ako mag-i-stay. Bakit ako very vocal dito? Bakit ako nag-i-stay dito? Dami ko ang daming nag-no-normal ang sugar. Ang daming naayos ang gout. Fatty liver na kakambal nila years, decades. Nung nagbago sila ng lifestyle, nag-low carb, nawala ang kanilang kakambal na fatty liver. Okay? Okay. Ano pa mga question? Masakit po yung tiyan ko, tas naninigas sa bandang puso, tsaka watery po yung poop ko. Ayan. No, it's not ulcer. Kung may watery stool, there's an infectious process, sasakit talaga ang kasi magalaw ang intestine natin pagka nagdadiarrhea. Need consultation, fecalysis, baka merong ongoing infectious process like amoebiasis. No? Pero most common cause ng diarrhea is viral. So you need just to take probiotics, take electrolytes para hindi ma-dehydrate. Okay? Ayan. Okay, yan. I'm on my 2 weeks. Wow! 20 hours fasting. Ask ko po, ba't po ako inaantok after kumain? Baka naman, may mali lang po tayo dyan. Ang question dyan, do you drink electrolytes? Tapos yung fasting ninyo, pwedeng masyadong extended na yung fasting ninyo. Kailangan nyo nang i-break. You need to listen to your body. Tapos, pagka inaantok, baka naman kulang din ng tulog. Okay? So, need natin consultation pa. Okay. Okay. Okay, pag nagpag-guide po ba ako sa LCIF sa inyo, need ko pa po ba bumalik sa IM? Oy, yes. Lalo na kung meron kayong cardiologist, nephrologist, endocrinologist. Specialista po yan, so sila yung magbabantay ng inyong mga, halimbawa kung cardio, yung puso, babantay. Yung nephro, yung kidney, babantay. Yung endo, kung yung diabetes ninyo. Ako lang is, aayusin ko lang yung lifestyle ninyo. Yung mga kakainin, kung magpa-fasting ba or hindi, or gaano ka haba, mag-e-exercise ba tayo, mag-start muna tayo sa walking. Ano to holistic approach to. Pero yung mga nephro, cardio, you still need them. Ha? Huwag kayong aalis dyan. Kailangan nyo pa rin sila. Okay? Meron akong mga patients, no? They still go back to their doctor, cardio, endo, nephro. Alam mo, ang payo nga nila, pagka nakita nila na, kasi pagkakilala kayo ng doctor nyo, nakikita yung mga, kung nag-i-improve ba kayo o hindi. Meron akong isang patient coach, never nag-improve ang kanyang sugar. Never nag-improve ang kanyang BP. Okay? Ano yan? 3 mga doktor. Never nag-improve. Pero nung nag-enroll sa program ng low carb, okay, binantayan natin mga kinakain, BP, yung mga concerns nila na address. Aba, first time daw nakita ng mga doktor, first time na control ang sugar, first time na control ang blood pressure. Kaya, tinatanong na, anong ginagawa mo? Mapapansin niya ng doktor niyo. Why? Kasi, alam mo mga doktor, gusto nila gumaling kayo. Imposibleng hindi yan ang gusto ng mga doktor niyo. Ako, mas gusto, iba ang pakiramdam ng doktor. Pagka ang pasyente nila, nag-i-improve ang kanilang health.
Iba yun. Okay? So if your health is improving, stay kayo dyan sa doktor nyo. Okay? Ayan. How to prepare electrolytes. Okay. In 1 liter of water, 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt, kung ano available. 1/4 teaspoon of baking soda. Ito yung ginagamit sa pagbe-bake. 1/2 teaspoon of cream of tartar. Then 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. Ito yung kinakain, sinusubo. Hindi ito yung Epsom salt na sinusok yung paa natin. Okay? Then sip throughout the day. Spread. Okay? Okay, ginawa ko po healthy lifestyle. Ano yung ginawa niyong healthy lifestyle? 2 years, umatake pa rin siya, Doc, so hindi sa genes. Okay, ganito lang yan. Hindi tayo perfect. Okay? Pagka sinabi na nating healthy lifestyle, parang perfecto na tayo. May instances dyan, may mali kayong nagawa. Okay? You will review. Mas madaling ma-review yung mga maling nagawa kung naglo-low carb. Alam niyo bakit? Kasi alam mo na yung mga kinain mo eh. Ngayon, kung kumakain ka sa labas, definitely, dirty na yun. Dirty low carb. So, ibig sabihin, may mga ingredients yon na may sugar, may high carbs, may mga ano na yan, ingredients. Which, pagka palagi mong kinoconsume, eto lang na. Pag napansin mo palagi yung kinoconsume, tapos merong discomfort kayong naramdaman, yun yung culprit. Mas madali. Okay? Yung sinasabi niyong healthy lifestyle, I don't know. Sa inyong palagay, healthy lifestyle. Pero kung sa palagay ng mga palagay ko or other health practitioner, baka may kulang. Kaya nga, andito kami to address. Marami pong mga naglo-low carb. 3 years, 4 years doing low carb, sasabihin sa akin when they consult with me, Doc, I've been doing strict low carb for 3 years na. How come may nararamdaman pa rin ako mga discomfort? Di ba dapat wala na? Okay. Sabi ko, I don't know how did you do the low carb. Baka nga may mali tayong nagagawa. I suggest you enroll sa program. We'll be monitoring you. Titingnan natin. Aba, nag-enroll na siya kasi gusto niya mawala itong mga nararamdaman discomfort eh. So nag-enroll. First, ano pa lang niya ng mga pagkain, marami na akong pinagbawal. Nagugulat sila ngayon. Ha? I didn't know na bawal pala to. So, iba yung knowledge nyo, iba yung knowledge naman nung mga, katulad ko, yung mga kinoach ko, kasi it will depend upon your body yan eh. Okay? Kanya-kanya. Kaya nga, kung may naririnig kayo na it is individualized, totoo yun. Malalaman nyo lang yan kung ginagawa nyo na, tapos meron kayong mararamdaman, mga discomfort. Okay? Kaya nga, when you do lifestyle changes, hindi yan pare-pareho sa bawat isa sa atin. It is still individualized. Okay? Kaya consult, tingnan natin yung laboratory ninyo. Then, kung may mga concern kayo, i-address natin lahat yan. Okay? Posible po ba na may kidney disease pa rin kahit normal ultrasound, blood test, urea, and BUN? Yes, pwede pa naman. Posible. Kasi, hindi naman lahat perfect. Okay? Pwede ngayon, normal. After 3 months, pwedeng hindi. So, ang mahalaga dyan is what you feel. If you feel energized, energetic, natutulog kayo maaga, hindi kayo nagpupuyat, kumakain kayo ng proper, nag-exercise kayo, wala kayong huwag kayo mag-isip ng mga problem. Okay? Ang problem naman dito, normal na ultrasound, blood test, BUN. Hayaan nyo na yan. Alam nyo bakit? Kasi, kung naghahanap kayo ng sakit,
Ay, gastos yan. Marami, no? Marami sa atin. Papagawa to, hindi naman kailangan. So, mas nagkakaroon pa sila ng, yung, alam mo, parang naghahanap ng sakit. Kung wala naman, wag na nating, pagka normal, thank God, it's normal. Kung slightly elevated, adjust something. Pero pagka nakita nyo normal na lahat, wag na kayo mag-iisip ng negative. Wag nyo nang iisipin, kakasakit ba ako in my near future? Normal na to ngayon? Possible, pwede magkaroon ng problem near future kung pababayaan nyo ang health nyo. Black coffee, twice a day? Yes. 1 to 2 cups per day. Pero, pagka nahihirapan kayo matulog sa gabi, wag na muna kayo magkape. Okay. Hello po, Doc. Ask ko lang po, bakit kapag nag-low carb po, tumataas ang LDL? Ano po ba dapat gawin? Okay. Wag lang kayo mag-focus sa LDL. You need to focus all the blood parameters. Your sugar is normal. Kidney function normal. Liver function normal. Ang problem lang ninyo is the total cholesterol, LDL, mataas, pero mababa ang triglycerides, mataas ang HDL. Nothing to worry. Okay? Do fasting, do exercise. Ang importante dito is you eat healthy foods, walang processed, walang sugar, walang mga inflammatory foods. You drink your fluids, no? Yung tamang fluids, ibig sabihin, nare-reach mo yung total fluids per day mo. And, walang puyat. Okay? Huwag niyo nang worry yung LDL. Okay. Pagka pinupulikat po, electrolyte imbalance yan, ha? Ibig sabihin, you need to take electrolytes. Pwede ba sa LC or carnivore pag may gout, Doc? Yes. Pwede po. Sa mga carnivore, you need to chew your food properly, ha? Eat when you're hungry. Pagka 80% full, tigil na. Ang problem kasi, hindi nyo inunguya masyado. Kaya, feeling nyo, gutom pa. Kaya yung isang serving kulang, kukuha agad kayo ng another serving. You just need to chew it. Enjoy your meal. Okay? Okay. Low ingredients food and low sugar pero umatake pa rin, Doc. Ang question dyan, are you eating outside? You need to focus sa home cooked meal. Doon sa mga inaatake ng mga gout. Home cooked meal, hydrate. Baka nasosobrahan kayo sa tubig, nadidehydrate din kayo, ha? Maraming yan. Yung sinasabi yung food, 1/3 lang yan. Majority is, you need to address your fluids. No? Majority yan. Kailangan natin address natin fluids. Huwag tayong minom ng alak. Okay? Yan. Kung inaatake pa rin kayo ng gout, you need consultation kung para ma-address. Okay? Okay. Rheumatic heart disease. Take note, no? Kahit gout, fatty liver, diabetes, obesity, hypertension, autoimmune disease, no? Lahat ng binanggit ko, involved na lahat eh. So kahit na may RHD, you need to improve your health. Improve your immune system. Okay? So kahit na you need water. I need water pa. Okay? Ayan. Well, kung hindi kayo naniniwala, that's okay. Pero, dun sa mga ginawa na lahat, hindi pa rin nag-improve, no? I-try nyo lang to. Try nyo lang. Kasi, na-try nyo na itong lahat eh. Ba't hindi nag-improve?
nagsettle na lang kayo sa puro gamot. Try nyo to. Okay? Kung trinay nyo to, tapos meron pa ring problem, katulad kanina, may tatanong, nilower na daw niya ang purine foods. Nilower na daw. Kaya nga, yung purine foods, hindi kung puro process or high carbs pa rin yan, aatakihin pa rin kayo. Okay? Tapos, baka mahilig kayo sa fruits. Another, pwede kang atakihin sa gout pagka sobrang dami ng fruits. Take note, nasa kosher food list ang fruits. Okay? Pero kung may gout ka, 2 or 3 times a week, pwede naman. Okay? Ayan, okay. Ayun, may nasa pool daw. Di tuloy makabike at makaran. Kape-kape ni Pepe ata. Okay. Kung kape-kape ninyo, merong sugar, daily, nako. Lalo ni corn syrup. Baka may syrup pa yan, corn syrup. Isang din is yung fructose corn syrup na hinahalo sa mga kape. Ayan, nagpapagout din yan. Kaya pag ako nagkape kape ni Pepe, yung Batirol without sugar, alam ni Sir Anjo, yan. Tatanungin pa ako niyan, Doc, may sugar? No, wala. Kilala mo naman ako. Ayan, sabi niya, ang gout po, Doc, tama ka, lifestyle ng gagaling ang pain. Doc, pwede okay? Pwede naman. Ano po pwedeng kainin na meat and fish sa mataas po ang SGPT, uric acid? Okay. Pag mataas ang SGPT, tanggalin nyo po ng mga processed food. Fruits, tanggalin. Kung umiinom, iwasan. Okay? Lahat ng mga junk foods. Focus more on home-cooked meal. Ang uric acid naman, kapag mataas, kung wala namang joint pain, I do not give medication. Okay? Increase your fluid intake lang. Then, eat nutrient-dense foods. Okay? O yan. Kami po, Doc, simula nung tanggalin ang high carbs, nag-normal na ang blood sugar. Very good. Nadapa po ang New Year. Kumain kami ng sugar. Sugary. Okay. Paano po, Doc, low ang BP? Nag-low carb po. Yes, okay. Alam nyo, mas madaling patasin ang BP kaysa yung mataas na pababain. Meron kaming patient, no? Ngayon, na-address na, nag-enroll sa program. Palagi ang BP niya, 80/50, ganyan, no? Ngayon, nasa 90/60. Okay? Hydration, tulog, proper food. Yan. Okay? Ayan. Doc, bakit pang sakit na nararamdaman ko ay sa likod po ng tuhod ko? Mataas naman po yung uric ko. Doc, wala nga lang po maga ang paa at tuhod. Hydration, tingnan natin. Baka kulang kayo sa water. Baka acidic ang katawan. So, kung mataas ang uric acid, may pain, you need medication muna. Tapos, tama nyo yung tubig. At baka naman depende sa trabaho. Baka ang trabaho nyo, okay? Ayan. Okay. Ankylosing spondylitis. Okay. Inflammation po yan, no? So, pwedeng naiipit ang mga nerve or namamaga ang mga nerve. So, address muna natin. Kasi, minsan ang advice, surgery. Sa akin, address mo muna yung mga kinakain mo, mga inflammatory foods, tanggalin mo mga sugar foods, sugar drinks, then bawal ang puyat, start after a month, exercise, baka mag-improve yan. Pwede rin dahil sa obese, malaki ang katawan. Okay? Ano po ang gamot sa ihi ng ihi? Depende, baka may gamot na kayong iniinom na ihi ng ihi, no? Ngayon, spread your fluids throughout the day. Yung iba kasi, pag sobrang busy sa umaga, hindi na nakakainom ng tubig sa umaga.
Pagdating na lang ng hapon, dun sila inom ng water. Yung hindi nila nainom nung umaga, iniinom nila sa gabi. So, nasosobrahan kayo ng tubig sa hapon or sa gabi. Kaya pagdating ng midnight or madaling araw, gising kayong gising, ihi ng ihi. Ang coffee hindi naman po bawal. As long as no creamer, no sugar. Unless meron pa kayo, hindi kayo makatulog. Okay? IF, if may ulcer at GERD. Pagka may ulcer, no, i-address natin baka meron kayong bacteria na nagkakos ng ulcer. So, antibiotic ang kailangan nyo. Tapos, ang GERD naman, pagka intermittent fasting, minimum of 12 hours. Walang problema yan. 7 p.m. last meal, 7 a.m. ang next meal. Okay yan. Doc, higit 1 month na ako vegetarian. Sana bumaba kahit konti creatinine ko. 7 kilos na nabawas ng timbang. Okay. Hindi lang sa food ang pagbaba ng CREA. No? You need to hydrate then your body. Pagka dehydrated, tumataas din ang CREA sa mga minomonitor ko. So, kailangan natin na ma-address din yan, yung mga kinakain. At hindi lang yung pork and vegetarian, baka naman vegetarian sa labas. Yung, tawag ito, dressing. Oh? Ang dressing dapat, no? Olive oil, salt and pepper. Huwag na kayo mag-ano ng ibang dressing. Okay. Irrigation, sumakit. Pa-check nyo ha, baka namamaga naman talaga. Okay. Ayan. How to start low carb? Okay, dun sa mga baguhan po, no? Take out those processed foods. Then take out those sugary foods, sugar drink. Doon lang kayo mag-start. Okay na. Then eventually, mapag-aaralan nyo pa yung low carb pagka sanay na kayong wala na itong mga processed food, junk food, sugar drink, saka tayo mag-dig deeper. Pagbabawas ng carbs. Okay? Unti-unti na tayo magbabawas na ng mga refined carbohydrates. Okay? May mga starchy foods pa kasi. And next, discuss ko yung mga starchy foods, mga kakainin. Okay? Okay, ano pa? Ano po ang idea na A1C? Okay. Siyempre, ang A1C, ang goal natin, 5.6% below. Yan ang goal natin. Okay? Okay. When you go to a gym, mag-workout tayo. Bubuhat, treadmill, tatakbo. You need electrolytes. No? Much better electrolytes. Instead of plain water, I suggest take electrolytes instead of plain water. Okay? Okay. Okay, dati mo kang pasyente, trace ang protein, ihi ko. So, bakit nagkaka-trace? Dehydration, infection, or strenuous activity. Bumaba ang hemoglobin. Kung babae po kayo, nire-regla ba? Pagka nire-regla, minsan bumababa ang hemoglobin or RBC. So, supplement lang tayo ng iron. Tapos, tumaas ang white blood cells. Kung tumaas ang white blood cells, baka may infection. So, pwede magkaroon ng infection protein sa ihi. Okay? Yan. Okay, Doc, more than a month na rin sumasakit yung right shoulder blade ko. Ano po pwedeng magagamot? Kailangan natin x-ray, baka may trauma. Okay? Alam mo, marami pagka-in pain ng katawan natin, no? ano kayang sanhi? Okay? So, please, fluids, hydrate your body. Minsan, pwedeng hydration lang ang kailangan. Yung iba naman,
sobrang nakahilata. Wala nang ginawa kundi nakahiga, lilipat ng upuan para humiga, babangon, pupunta sa kama, hihiga. Pagka palagi kayo nakahilata, sumasakit din ang katawan, ang likod. Okay? Ayan. Okay, ano pa? 4 months practicing low carb, lost 30 kilogram. Laki nun ah. Also, may pabalik-balik na skin rashes na medyo makati. Start na lifting. Okay, I think you need to start lifting weights na. Ilang kilogram ba ang iyong initial? Laki nun ah, 40. Ay, 30 in 4 months. 30. 7 per month. 7.5. Consult natin. Pagka may mga skin rashes, baka dehydration or kulang na tayo sa nutrition. Okay? Collagen, yes, pwede. Kasi pagka nagpa-practice na ng low carb, di ba, hindi ginaganaan kumain. Ito rush. Okay? So, pwede nating magbuhat na. When you do lifting exercise, you will increase your metabolism. So, pagka nag-increase yung metabolism natin, yung katawan natin naghahanap ng food, pagkain. Okay? Natural ways to remove gallstone. Strict low carb, fluids, exercise, fasting. I have patient 0.6 centimeter, naging 0.2 centimeter. Isa yan. Yung isa naman is from 0.5 centimeter, naging 0.3 centimeter. Okay. Kidney stones for both kidneys. Nako, gaano kalaki? At kung in pain ba? Kasi kung in pain, nako, kailangan natin ng surgery or shockwave. Kailangan durugin. Okay? No, hindi bawal ang lemon water. Okay? Slice of lemon, babad nyo lang sa water. Okay lang yan. Yes, okay pa mag-carnivore for cancer patient. Chew your food, ha? 20 times before swallowing. Eat when hungry, 80% full. Okay. Mga daliri sa kamay, sobrang sakit. Anong gamot? Fluids. Baka dehydrated lang tayo. Pero tingnan niyo, baka mataas din ang uric acid. Okay? Pagka in pain, mataas uric acid, magbibigay tayo ng meds dyan. Pero habang wala pang laboratory, fluids, unti-unti, no? Mawawala. Okay? Ayan. Nakalmot ako ng aso. Naku. Yung aso need pa rin ba maglala? Ano maglala? Kulang question. Bakit po lagi masakit mga muscle ko sa binti para pong naninigas? Electrolyte imbalance. Para nagka-cramp siguro yan. You need electrolytes. Okay. Ayan. Ano pa mga question? Pagka nahihirapan ko yung mag-low carb, I think it's the right time to be guided and monitored. Lalong-lalo na sa mga senior or mga 70 and above. Much better meron na nag-guide sa inyo how to do the proper low carb. Okay? Ayan. High neutrophils. Okay. Titingnan natin yung hindi lang neutrophils, lymphocytes, WBC, no? So, kulang-kulang po yung mga data natin. Kung neutrophils lang, pagka mataas neutrophils, bacterial infection. Pero titingnan syempre yung WBC. Oh, ito. 84 years old. Mataas pa rin ang bad cholesterol. So, that's LDL.
Pati triglycerides, mataas pa rin kahit may medication na. No? So, eto lang yung advice ko. Eat home-cooked meal. Huwag muna kayong kumain sa labas. Yan po yung mga nagpapataas ng triglycerides natin, mga food outside. Tapos, you need to hydrate your body. Then, eat when hungry lang. Okay? Tapos, movement, exercise, walking. Pagka 84, walking. May patient ako, 84 years old, ha? In-enroll sa program, minonitor namin, ginawa namin strict low carb. Kasi, bakit in-enroll? Palagi na nakahiga. Uupo para kumain, then hihiga. Alam mo yun? Parang upo-higa na lang. Pero nung after 1 month of monitoring, guiding her sa low carb, after 1 month, nagwawalis na sa bakura, naghuhugas na. Imagine mo yun, no? 84 years old. Then after 2 months, another month, so that's 2 months, hindi na mahagilap sa bahay. Nakaglalakwat siya na, nangangapit bahay. Okay? Tapos, ang gaganda ng mga laboratory. And then, magulat na lang ako. 84 years old, nagbubuhat ng dumbbells. Amazing. Okay? Tapos, nung birthday niya, 87 na siya ngayon, nag-birthday, video, nagbubuhat pa rin. Nakakatuwa. Okay? So, imagine mo yan. Never ko ma-imagine, an 87 years old can also lift weights. Okay? So, if you want to improve your muscle, your bone mass density, do lifting, do squat. Properly dapat yan. Okay? So, gouty arthritis, you change your lifestyle. It's not the red meat. It's the inflammatory foods. What are the inflammatory foods? High carbs, refined carbohydrates, processed food, junk foods, pagkain sa labas yan. Sugary food, Focus more on home-cooked meal. Mag-i-improve ang inyong health, lalong mawawala lahat yung mga nararamdaman niyo. Magugustuhan niyo ang lifestyle na to. So, improve, adapt, evolve, be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. Happy New Year. God bless. Bye!